Alas 4 pa lang ng madaling araw, pero gising na si Aling Minda Santos, 49, balikat na ang baitang palapag na pinagsasalikop ng pangungulila at determinasyong tumawid sa susunod na araw. Suot ang asul na uniformeng manipis at may taingang nalalagas na sinulid, bitbit ang map na saksi sa 7 taon niyang paglilinis sa Skyreach Technology Hub. Habang umuugong ang industrial fan sa pasilyo ng ika-12 palatag, pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa bintana. Nakapusod ang buhok, may makintab na kwintas na binili niya sa Quiapo bago pumanaw ang asawa. Lakit na may litrato ng 2 anak na parehong nag-OJT sa probinsya, pangarap maging nurse at inhinyero. Sa loob ng building, wala pang masyadong tao, liban sa 3 junior marketing associate, sina Jace, Belle at Thea na laging overtime, laging naka-flat white sa kamay, at laging nagkukwento ng kung sinong sinipa ng boss. Nang madatna nila si Minda na nagpupunas ng basang kape sa gilid ng conference room door, nagkibit si Jace. "Uy Belle, tignan mo ang Mop Queen. Late na tayo uuwi kasi hindi niya na alkohol yung mesa kagabi." Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Tumawa ang dalawa, umaalingaw-ngaw sa tiles ang malutong na hagik-hik. Umiksi ang leeg ni Minda pero tinikom niya ang dila. Sa Skyreach, bawal ang magpaliwanag pag staff ka lang. Ibinaba niya ang map, nag-spray ng chlorine at nagdasal sa isip. "Panginoon, pasensya na sa ingay nila, baka gutom lang." Subalit habang nagkukuskus siya, lumapit si Thea, dala ang cellphone. Pinipikturan ang basahan, parang fashion prop, sabay bulong, "Content, #working class aesthetic." At nagtawanan silang tatlo. Bahagyang gumuhit ang kirot sa dibdib ni Minda, hindi dahil napahiya, kundi dahil naisip niyang baka ganito ring pagtawanan balang araw ang sariling anak kapag naka-duty sa ospital. Nang matapos siyang maglinis, nagtungo siya sa janitorial stockroom sa basement para isalansan ang mga bote ng detergent. Doon niya naabutan si Mang Eddie, head janitor. May hawak na sulat. "Mindang, may sulat si HR. Nagbubukas daw ng bagong posisyon, facilities supervisor para sa bagong BGC Tower. Sabi ni Sir Kit, baka raw ikaw i-endorso, kaso mukhang ayaw ng ibang empleyado. Ang usap-usapan, gusto raw nila may degree." Tinupi ni Minda ang labi, pinisil ang kanyang lakit. Wala siyang diploma, second year college lang bago maging tindera. Pero araw-araw niyang binubuo ang building maintenance checklist. Kompletong inventory ng bombilya, sukat ng tubig sa fire or sprinkler, lag ng energy consumption. Lahat iyon, tinuro lang niya sa sarili, gamit ang lumang notebook na pinulot sa basura ng accounting 2 years ago. Hindi niya sukat akalaing mapapansin ng sinuman ng 1 buwan na ang nakaraan nang dumaan si Kit Saavedra, ang tahimik na Senior Operations Director na pinapapabalitang susunod na CEO. At nakita siya sa CCTV habang sinusukat ang amperage ng elevator panel gamit ang hiniram niyang tester. Kinaumagahan, may thank you note sa locker niya. "Great initiative, Minda. Keep the building safe." Simula noon tuwing may glitch sa sensor or short sa ilaw, siya ang tinatawag ng ilang engineer, pero lingid sa marketing team na mahilig mag-TikTok. Sumapit ang DNS, araw ng monthly town hall. Nagtipon ang buong opisina sa Grand Foyer. Malalapad na LED, may spotlight, may free pizza. Inanunsyo ni Miss Kate, HR head, na magre-resign na raw si Mr. David, the current CEO, na lilipat sa Singapore. And next week, ipapakilala sa lahat ang bago. Kilig ang buong marketing team, ilan ay nagkumahon na mag-ayos ng blazer para baka daw new CEO ay foreigner na magpaparangk up ng sweldo. Habang nagkukumpulan sila, nagbubura naman si Minda sa gilid. Pinupunasan ang numinipis na pawis sa noo kahit malamig ang aircon. Mas mahalaga sa kanya na walang mantsa ang floor bago pumasok ang health and safety auditor sa Lunes. Walang kamalay-malay ang karamihan na sa isip ni Minda ay may sariling banner. Pag wala kang hiya sa trabaho, hindi ka mahihiya sa tagumpay. Pero bago pa man magsara ang programa, may malakas na hiyawan. Dumating si Kit Saavedra. Simpleng polo, walang blazer, pero may aura na parang hawak ang buong grid ng building. Umakyat sa entablado at nag-announce, "Magandang hapon, effective next Monday,
I will be accepting the position of Chief Executive Officer. Pumalakpak ang lahat, lalo na ang tatlong marketing staff. Pero kasunod niyon, pumitik si Kit. Nagliwanag sa screen ang pangalan. Promoted to Facility Supervisor, Herminda Q. Santos. Lumingon si Belle, si Jace, si Thea. Sabay nagtama ang mga mata nila. Parang nilagyan ng chili flakes ang lalamunan. Tumawa ang dalawa para kunwaring natataranta. Ha? Yun janitress? Suminghap ang HR staff. Sumenya ng tahimik. Tinawag ni Kit si Minda sa stage. May kumalkabit sa kanya. Kanya-kanyang, "Uy, te, ikaw raw." Pumintig ang kalamnan ni Minda. Nanginginig ang tuhod, pero umatras pa siya. "Sir, baka may maling pangalan." Tumawa si Kit. "Dalawa lang po bang Mindang nagpapaaraw dito?" Umakyat siya sa stage, hawak pa ang map. Pinagtitignan ng halos 300 empleyado. Taob ang dibdib niya, parang dudugo. "Bakit po ako, sir?" bulong niya. Ilinagpag ni Kit ang podium ang makapal na folder na may tab, Power Usage Optimization Logs by HQ Santos. Nakita iyon ng lahat. Nakaproject pa sa screen. Graph ng bumabang kuryente, listahan ng preventive maintenance tasks, savings na 170,000 pesos kada buwan. Siya po ang nagliligtas sa company sa milyones na sisingilin ng Meralco taon-taon gamit lang ang multimeter at malasakit. Humiyaw ang ilang engineer sabay taas thumbs up. Si Ate Minda yun! Pero bago matapos ang palakpakan, nasa harap na mismo si Jace, Belle at Thea nanlalata ang mukha. Kumukuta ng excuse. Ilang minuto ang lumipas, hinarap ni Kit ang HR at sinabi, "Recommendation for promotion approved. Gagamitin natin ang scholarship fund ng company para sa night classes niya sa TechVoc, company paid. Dahil may mga skills niya na tinuruan sa sarili, maniniwala akong kaya niya ring tapusin ang formal cert." Nagswing ang spotlight at tumama sa mukha ni Minda. May kumikinlang na luha, hindi niya na kayang pigilan bagamat may ngiti. Nag-flashback sa kanya ang huling sabi ng asawa noong nasa ospital. "Kapag di ka pinaniwalaan ng iba, paniwalaan mo muna sarili mo." Bumaba ang programa. Nagkumpulan ng mga empleyado, gustong magpa-selfie kay Kit, pero laking gulat ng lahat nang unahin ng CEO si Minda. Tinapik ang balikat at sinabi, "Halika, itur natin sila sa mechanical room." Sumunod ang tatlong marketing staff. Dati ay tatawa-tawa, ngayon ay nakayuko. At sa paraan ng paglakad nila ay parang bata sa guidance office. Narating nila ang basement, dumungdot sa panel na may nakapaskil na Energy Audit by HQS at doon ipinaliwanag ni Minda sa wikang halos Taglish kung paanong ang tatlo lang pagbabawas ng 10 minutes sa elevator idle gamit ang timer relay ay nakabawas ng 30,000 kilowatt-hour. Nga ang mga bully, uminit ang pisngi ni Thea, nakayuko. "Ate, pasensya na sa sinabi namin nung isang araw." Napangiti si Minda. "Ay anak, linis lang yon. Mas madumi pag dinadala mo sa puso." Tumalago si Kit. "Tandaan nyo, walang maliit na trabahong walang malaking epekto. Kaya sa susunod, kung gusto nyong magkaroon ng content, ilagay nyo sa caption ng buong kwento." Kinabukasan, pumutok sa internal newsletter, "Ate Minda, from janitress to facility supervisor, an inspiring audit." May quote si HR, "Resilience plus curiosity beats credentials alone." Daig pa ito ng trending dog filter sa Slack. Lahat nag-reply ng clap emoji, pati ang ilang manager sa Singapore HQ. Sa unang araw niya bilang supervisor, binigyan na agad siya ng company jacket, gray na may logo, at 6 na taong bulag na ilaw sa pasilyo ang pinakaunang pinailawan niya nang di na kailangan tumawag ng kontraktor. Kinabitan na lang niya ng LED driver na sinolder niya mismo. Naka-observe si Kit sa di kalayuan, nag-thumbs up. Lunes ng hapon, sabay nagkape si Minda at Kit sa maliit na pantry. "Sir, bakit niyo po ko napansin?" Tanong niya habang pinapaikot ang kutsaritang tugma sa pagtunaw ng kape. "Nakita ko sa isang CCTV na siniguradong patay ang 4 na ilaw kahit alas 10 na ng gabi. Yung tipo na tao na mag-o-off ng switch kahit hindi naman siya ang magbabayad sa bill, yun ang tipo na dapat binabayaran." Napayakap sa sariling braso si Minda, parang nagsuot ng balabal ng tapang. Bandang alas 6, paglabas nila sa lobby, naabutan nila si Jace, Belle at Thea na nagbabaklas ng poster ng event. Yumuko si Belle, lumapit. "Na Minda, pwede po ba kaming humingi ng tips para sa energy savings video na marketing?" Hinawi ni Minda ang maikling buhok sa batok, iniabot ang maliit na notepad. Nakalista ang 5 simpleng hakbang sa conservation at 3 salitang nakapaloob sa kahon. Respeto, utang, pasasalamat. "Yan muna ha, pag natapos nyo, may stage 2 tayo." Kumislap ang mata ng tatlo.
Naintindihan nila na sa bawat pagpunas ng map noon, may leksyon palang ikinakaskas sa kaluluwa ng pasilidad at sa karakter ng sino mang nakakita. Habang sumasala ang elevator at sumasabay ang pintig ng gabi, pumintig din ng kwintas ni Minda sa dibdib. Humalik sa kanya ang liwanag ng LED. Naramdaman niya sa unang pagkakataon ang bigat ng map na pinalitan ng bigat ng responsibilidad na may kasamang dangal. At sa utak niya, marahang bumubulong ang tinig ng kanyang asawa. Nakita mo, lahat ng pagod may pamalit kapag hindi ka tumigil. Sa itaas, sa opisina ng CEO, nakasilop si Kit sa bintana. Tinanaw ang supervisor na sumakay sa bus pa uwi at sa loob-loob niya, tiniyak. Kung ako ang boss, siya ang gumagawa ng opisina kong ligtas. Kaya't hanggat boss ako, hindi ko hahayaang tawanan siya ng walang katapat na papuri. Sa corridor, may unang nag-floor wax sa salitang paggalang at lumiliwanag iyon sa bawat hakbang ng mga dating nanlilibak. Ngayoy sumusunod sa marka tungo sa mas maliwanag na klase ng pagkatao. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.